Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Pag-usapan po natin si Vice President Sara Duterte. Pabalik na po ng Pilipinas at baka nasa biyahe na siya. Sa pagbabalik niya ba dito sa Pilipinas, sasama na ba siya sa kampanya ng PDP Laban? Kasi wala na si dating Pangulong Duterte, nasa Netherlands na. So, kailangan talaga ng isang Duterte na mag-lead sa kampanya ng PDP Laban. Anyway, para din naman sa kanya yan dahil nakasalang na siya sa Senado. Sa impeachment. Kaya, para talaga sa kanya yan. At alam natin na itong PDP na to, mga kandidatong senador, ay solid po yan na sasama sa Duterte hanggang sa impyerno. Sasama po yan. Hanggang kamatayan, sasama po yung mga yan. Dahil, mga ano yan mga trusted na. Mga solid Duterte talaga yan So, kailangan talaga mayroong mamuno. At yung momentum na lumalakas yung PDP Laban, kailangan hindi yun masira o hindi huminto. Kailangan tuloy-tuloy po yung momentum. Kaya itong pagbabalik ni VP Sara, napakaganda po nito kung sasama siya. Pero meron siyang announcement, no? Mamaya pag-usapan natin at pag-usapan din po natin yung kaniyang security group ni VP Sara ay inalis na po ni Bongbong Marcos dahil po yung security ng Vice President ay under ng Office of the President, under po kay Bongbong Marcos, sa opisina ni Bongbong Marcos, yung mga security ng Vice President. So, inalis na nga ba ito? Pag-usapan din po natin yan mamaya. So, panoorin po natin itong video ng interview kay VP Sara. Tiniyak naman niyang galing sa sariling bulsa ang perang ginigastos nila. Dagdag pa niya, hindi na rin nila kailangan pang humingi ng tulong sa iba. Napag-usapan namin magkakapatid na hindi tumanggap ng donation at hindi humingi ng tulong. At kung kailangan man magbenta ng mga gamit, ay yun ang gagawin para... Hanep, ugali na talaga ng mga Duterte yan. Yung ayaw nila yung maraming masyadong utang na loob, lalo na sa mga politiko at oligarko. Diba nung nangangampanya pa lang si Tatay Digong noong 2016, sinabi niya, hinahabol sa ni Lucio Tan. Nagbibigay ng 6 million, hindi niya tinanggap. O kita nyo, nasingil tuloy ni PRRD ng 7 billion. Ang laki pala ng utang na loob sa gobyerno. Utang. Ang laki pala ng utang ni Lucio Tan sa gobyerno. Ito yung mga taxes na hindi binabayaran. Kita nyo yan? Yun ang ayaw ng mga Duterte, magkaroon ng utang na loob. Lalo na sa mga matatakaw na politiko, sa mga matatakaw na oligarko. Pero sa ibang politiko ay tanggap yan. Yung mga mukhang pera, mga buayang politiko, tanggap yan. Kahit saan pagaling yan, tatanggapin yan. Mga mukhang pera Pero iba talaga ang mga Duterte. Willing sila na magbenta na lang ng ari-arian. Hindi talaga kurap No? Tuloy natin. Magkaroon ng financial support sa aming kailangan gawin dito. Aminado naman ng Vice Presidente na posibleng hindi na makakuha ng hustisya ang ama sa sinapit ito kahit pag gumugulong sa Senado ang investigasyon ni Senator Amy Marcos. Pero sa kabila niyan, maayos pa rin naman daw ang kanyang relasyon sa senadora. Dalawa lang yun, ma'am. It's either nagpa-plastikan kami or it's really beyond friendship. I would like to believe that it's beyond politics already. So I would like to believe it's a friendship beyond politics. Pinag-aaralan din ngayon ni VP Sara ang pakikipag-alyansa sa PDP kung saan chairman ng dating Pangulo para tumulong mangampanya. Pagkaalis siya sa ICC, sa kanam. Ayan, narinig nyo. Pinag-aaralan o pinag-iisipan ni VP Sara. Parang siya na yata ang tatayo ng chairman. Kasi wala na po si Pangulong Duterte. Wala nang leader ang PDP Laban. Although si Senator Robin Padilla, siya yata yung president ng PDP. Ang chairman yata si PRRD. Wala na nga, nasa Netherlands na si PRRD.
Kaya kailangan ng leader, mas maganda kung ito ay Duterte. Anyway, para naman kay BP Sara, kung magtatagumpay ang mga senador ng PDP laban. Para din po yan sa kanyang impeachment. Sabi nga, maipanalo lang mga anim siguro o 7 manalo lang sa PDP laban. Ligtas na po si BP Sara. I don't think si Amy Marcos kung mananalo, boboto siya na ma-impeach si BP Sara. Hindi siguro. Hindi siguro. Wala akong nakikita na ilalaglag niya si BP Sara. Jinggoy Estrada. Ang laki ng utang na loob sa mga Duterte niyan. Kita nyo naman, pinaglalaban, pinagtatanggol niya si BP Sara ni Jinggoy. So, ano pa niya, si kapatid niya pa, si Ejercito, at yung samahan nila, nila Subiri. Hindi na po yan hawak ni PBBM. Tinanggal niya nga si Subiri, di ba? Bilang Senate President. Kaya hindi hawak ni Bongbong Marcos yan. Sila Joel Villanueva. So, kung 6-7 ang mananalo sa PDP, ligtas na po talaga si si BP Sara. At mas maganda talaga na kung sumama siya sa kampanya ng PDP dahil yung momentum andito na eh. Andito na po yung momentum. Kailangan maipagpatuloy. Hindi pwedeng huminto yung momentum ng PDP. Paangat na talaga. At palakas na ng palakas na. Kaya nga yung ibang senador kagaya ni sino ba si Gringo Honasan, 'di ba? Nakikisaw-saw sa nung inaresto si PRRD, nakikisaw-saw sa pag-aresto eh. At nagbibigay ng statement, nag-conduct pa siya ng signature campaign. 'Di ba? Si Gringo Honasan at yung iba talagang nagtatalunan, hindi lang mga senator candidate, kundi mga mayor, mga mga congressman na nagbibigay ng statement, nagbibigay ng simpatya sa pagka-aresto kay PRRD. At marami po, napaka strategized nitong kampanyang ito. Kasi ang tinitignan nila dito, Duterte at Marcos. Kung si Marcos humihinga pa ba, kung uubra pa ba, dyan sila sasakay, no? Kung magpapatuloy ang Duterte, ang malakas na kampanya ng Duterte, biglang lulundag yung ibang kandidato sa mga Duterte. May, ano na ba ngayon? April na. So parang mahigit 1 buwan na lang eleksyon na, at meron pa tayong isang survey na hinihintay. Ito pong April. Sa May po yan, mga first week of May na ilalabas yan. So okay, pag-usapan naman po natin itong security group ni BP Sara na i-reshuffle, no? Hindi naman po tatanggalin. Ayon sa balita, basahin natin. Vice President Sara Duterte has lost a security force exclusively for her after the military deactivated the nearly 3-year-old Vice Presidential Security and Protection Group and created a new unit that just includes her among those that it would protect the armed forces of the Philippines, said on Saturday. In a statement, the AFP said the BSPG was not disbanded. Okay, nilinaw ng AFP. But rather reorganized. So, parang i-reshuffle po ang security ni BP Sara. Ginawa na po ito sa mga pulis ni Baste sa Davao, di ba? Eto, delikado po ito. Delikado po yung naiisip ko rito. Kagaya po nung kay Baste. Kasi kay Baste po, pinalitan yung mga pulis niya na mga taga Davao, ang ipinalit mga taga Maynila para, alam nyo, naiisip ko masama eh.
Masama dahil protected ng Davao ang mga tao doon para sa pagpasok ng droga, no? Yun ang una. Pangalawa, all kinds of criminality. Talagang pinoprotektahan niya ni Mayor Baste at ng Duterte, no? Ng pamilya Duterte. Pinoprotektahan yan at ayaw na ayaw nila na may makapasok na droga dyan. Kaya nung pinalitan, parang tumaas ang kilay ko, alam ko na to. Hindi siguro sila makapag-penetrate, kaya pinalitan yung mga pulis sa Davao. Kaya mapapanood nyo, mayroon ng mga ilan-ilan na nababalita, no? At kahit simpleng krimen lang ibinabalita ng mainstream media, no? Para magmukhang hindi ligtas ang Davao, magmukhang hindi drug-free ang Davao, hindi safety. So, yan ang gustong sirain ng PBBM administration. Dito naman sa security ni Vice President Sara Duterte, pag na-reshuffle na yan, mag-iiba siya ng mga security. Yung mga papalit, hindi niya trusted yan. No? Baka mag-hire lang siya ng dalawang private security na trusted niya, pero yung security group nandyan pa rin. Kasi ang security group po, hindi po yan lahat kasama palagi ni BP Sara. Marami po yan. Kung meron siyang dadaluhan, halimbawa pupunta siya ng Marikina, halimbawa lang, may mga mauuna ng security group doon. I-clear yon, no? Kung mayroon man magtanim ng bomba, talagang i-clear yon bago makarating ang Vice President. Ganon din po ang Presidente. So, yun po yung trabaho ng security group. At meron din sa mga office work, meron din sa pagbili ng mga kailangan, mga supplies ng security group. Yun yung mga trabaho, no? May mga kanya-kanya silang designated work. Kaya grupo talaga yung security group na yan. At meron din pagdating sa financial. So ganun po yung security group. Kaya marami po yan. Kasi maraming tinatrabaho yan. Pero yung talagang kasama niya palagi na talagang gagwardya sa kanya na may mga dalang baril po yan, konti lang po yun. O kaya sana maintindihan nyo na yan. So, yan ang kinatatakot ko sa pag-reshuffle ng security ni BP Sara. Baka yung dati niyang security, no? Baka kumprontahin yan. Baka anong tawag nito? Baka bayaran para makakuha ng maididimanda, makakuha ng maikakaso kay BP Sara. Yung bang ang tawag nito kukunin yung mga dating security niya na anong alam mo, ganon. Ano alam mo para makakuha ng ebidensya, para makatulong din sa kanilang gawa-gawang impeachment, no? Yan yung kinatatakot ko. Kasi pag may nakuha sila, ganito, o kaya meron silang binayaran na security, o ikaw babayaran ka, ikaw ang magsisilbing testigo. Gawa-gawa lang talaga. Gagawa lang ng kung anong maikakaso. Yun po yung kinatatakot ko. Naintindihan nyo? Mahirap po yung ganyan. Pag ganyan na, talagang well-planned na gustong gurgurin si BP Sara. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you next time.